Ang grupo ng mga driver na amin nakilala walang pinipiling nirerespondihan. Katunayan, dinayo pa nila ang mga batang katutubo sa lalawigan ng Rizal para sa simpleng hiling na makakain ng spaghetti. Ang kanilang natatanging pagresponde, inyo pong panoorin. Makailang beses na tayong tumungo sa bayan ng Tanay sa lalawigan ng Rizal para sa pagtulong at ilang mga storya na inilapit sa ating programa. Madalas tayong namamangha sa ganda ng mga kabundukan at katahimikang nababalot sa iba't ibang lugar sa bayan ng Tanay. Mapalad kaming marating ang isa na namang barangay na nangangailangan ng pagresponde. Itong Barangay Santo Niño, ilang oras din ang kailangan bunuin para marating mo ang nasabing lugar. Para mapuntahan ang mga residente rito, kinakailangan tawirin ng mga sasakyan ang malawak na ilog na ito. Meron namang mahabang hanging bridge na ginagamit na tawiran ng mga residente, estudyante at maliliit na sasakyan tulad ng motorsiklo. Ayon sa kanilang kapitan, simple lamang ang pamumuhay ng mga tao rito. Kontento sa mga maliliit na bagay na kanilang natatamasa. Katunayan, walang kuryente sa nasabing barangay at karamihan sa mga ito umaasa lamang sa solar power. Iba po mga tao dito, nakikilala po kami, Land of Happy People po ang barangay namin. Nasa more or less 2,000 individuals, 469 families. Yun po. 30% po ng population dito is ating kapatid na katutubo. Ano kami sa pagtatanim, palay, buko, anyog. Ang kanilang barangay nakatayo sa ancestral domain ng mga katutubo nating dumagat remontado. Dito naman simple lang po. Kagaya sabi ko sa inyo, 100 pesos. May 100 pesos ka isang araw, parang milyonaryo ka na dito sa amin. Napakasimple po dito. Ang pinaka lang po namin, yung long time mga trabaho ng mga taga dito. Dahil umaasa lang po kami sa pagtatanim, umaasa lang mga tao dito sa pagtatanim. Tsaka yun po, pag may kalamidad po, wala na po kami magawa. Nakausap namin si Clarita, isang dumagat remontado na kumakatawan sa grupo. At ayon sa kanya, matagal nang nasa bulubundukin ng Tanay Rizal ang karamihan sa kanilang mga ninuno. Kami po mga katutubong dumagat remontado ay isang grupo ng mga katutubo na kung saan ay kami ay mapagmahal sa kapayapaan, mapagmahal sa katahimikan. At kami rin po ay mga katutubo na hanggang sa ngayon ay nagsasabuhay ng aming mga kinagisnang kultura at tradisyon. Nasanay ang karamihan sa kanila sa makalumang mga pamamaraan. Sa ngayon, unti-unti na rin nilang tinatanggap ang mga pagbabagong ito habang patuloy na pinipreserba ang kanilang kultura at nakaugalian. Walang problema yung makabagong kabihasnan. As long as hindi nyo malilimutan ang ating kultura. Siyempre po, iba na yung takbo ng panahon sa ngayon. Kinakailangan yung aming mga kabataan ay sumabay din. Pero ang mahalaga lang doon, hindi niya nalilimutan yung pagiging katutubong dumagat niya. Sa panahon po ngayon ay nakakalungkot na isipin na halos ang mga kabataan po namin ngayon ay wala nang alam tungkol sa aming kultura ng sariling wika. At siguro po ay kasalanan din naman ng mga naunang matatanda din sa amin, na hindi na po siya naituro. Marahil po ang isang factor doon ay dahil dito na po kami inianak sa kapatagan, sa barangay, na kung saan ay Tagalog po yung ginagamit. Po. Pero pasalamat po kami sa aming tanggapan ng National Commission on Indigenous People na siyang direct agency na humahawak sa amin. Nasa pamagitan po nila ay nagkakaroon po kami ng mga seminar sa Komisyon ng Wikang Pilipino at doon po ay unti-unti pinag-aaralan ulit o ibinabalik yung aming mga
katutubong salita. At pasalamat din po sa DepEd, IPED, Indigenous Peoples Education, na ito po ay nakatakda na ring ituro ang IPED curriculum sa amin pong mga paaralan. Masaya rin sila na may mga taong nakakarating sa kanilang lugar at bukas palad na nagbabahagi ng biyaya sa kanilang tribo. Kami po ay mga simpleng tao. Sa kaunting tulong po na may iabot sa amin ay laking tuwa at pasasalamat na po namin noon. Kami more on bigay eh. Yung puntahan lang po kami, tanungin kung kamusta kami. Napakalaking bagay na po yun sa amin. Napakasaya na po namin noon. How come pa po kung may mga dalang mga ayuda or mga pangangailangan namin dito, ay sobra-sobra na pong pasasalamat namin. Isa sa pinakakailangan ng lahat ng residente sa kanilang barangay, maayos na tubig at mga tulong sa pag-aaral ng mga kabataan. Kami naman po, mga katutubo, ay walang kakayanan na maipadala sa kolehiyo ang aming mga anak. Kani po, ay doon po kami nagkakaproblema. Unang-una po, ang pinakamalapit dito na universidad ay ang URS Sampaloc. Bago ka po pumunta doon, wala naman po kaming bahay tuluyan doon. Mangailangan ka ng boarding house. Ay yung pambayad lang po sa boarding house, napakabigat na po noon. Tapos po, syempre, kahit sabihin mong yun ay libre, yung pambaon ng bata bago pumunta ron. Yun po ang mas mabigat para sa amin. Hiling nila na sa pamagitan ng ating programa, marami pa mga taong makakaalam sa kanilang lugar at rumisponde sa iba pa nilang pangangailangan. Priority siguro ang pinaka-importante po is yung clean water po. Kasi po nasanay po ang mga taga Santo Niño na umiinom sa deep well, sa mga spring, sa mga bukal. Hindi po safe yun. So, ayun po, kung may magandang loob na gustong tumulong po, ayun po yung pinaka-importante namin. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.